Hinamak na manugang. Kabanata 801 mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "Old Master, it's not about this. I have something to trouble with you." Agad na nagkunwaring galit ang boses sa kabilang side ng telepono. "Stinkang brat, napasaya mo ako nang wala lang. Alam mo bang 5 taon na kitang hinihintay? Kulang sa'yo ang team na ito. Alam mo ba kung gaano ako kahirap?" Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Old Master, tumutulong ako sa pagsasanay sa Dragon Sky Group. Pagkatapos ng pagsasanay ng mga ito, ilipat na lang ang ilan sa kanila, hindi na sila masahol pa sa akin. I don't believe it, sa mundong ito, ganito ang mga taong katulad mo, ikaw lang, magsalita ka. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sino ang may lakas ng loob na labanan ka?" By family ng Yan Capital. Pagkatapos ng tawag, tumawag ulit si Song Yulua. Ikatlong Young Master, ang mga taong hiniling mo sa akin na imbestigahan ay natagpuan na. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Nasaan sila? Ipapadala ko ang lokasyon at ang kwalifikasyon ng kabilang partido sa iyong telepono ngayon. Pangatlong Young Master, kailangan mo ba akong tulungan para ayusin ito? Hindi na kailangan, isang grupo lang ng mga clown, ako mismo ang gagawa. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, agad niyang tinawagan si Chin Lei at sumugod sa hotel kasama ang kanyang mga tauhan. Ang hiniling niya kay Song Yulua na hanapin ay ang impormasyon tungkol sa 2 asasin na sumalakay sa kanya noong araw na iyon. Ayon sa impormasyong ipinadala sa telepono, ang 2 asasin ay mula sa sangay ng Black Group sa Korea. Sila ang nangungunang sniper sa Korea. Dumating sila sa Yan Capital 2 araw na ang nakakaraan at pinamunuan ng isang pinuno na nagngangalang Jin Bolin. 2 itim na kotse ang huminto sa pasukan ng Venice International Hotel. Bumaba si Alex Dixon sa kotse, malamig na tumingala sa gusali, at pumasok. Sa likod niya, mabilis na sumunod sina Ding Ching, ang Shanming at ilang iba pa. Ang hotel na ito ay isang 5-star na hotel, at ang pangunahing negosyo nito ay ang pagtanggap ng mga dayuhang bisita. Sa makatuwid, maraming dayuhang turista na may iba't ibang kulay ng balat sa lobby, at mayroon ding ilang mga turista mula sa mainit na tag-araw. Napakasigla noon. Kakapasok lang ni Alex Dixon nang harangin siya ng isang waitress. Sabi niya, "Magstay kayo, nabook na lahat ng kwarto." Magsasalita pa sana siya, may lumapit pang 2 dayuhan na may blonde na buhok at asul na mga mata. Matapos bumulong ng ilang salita sa receptionist ay agad nilang nakuha ang room card. Tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kilay at malamig na sinabi, "Hindi ba puno ang kwarto?" Dahil sa mainit na tag-araw, talagang binigyan siya ng kanyang mga kababayan ng mababang uri ng pagtrato, punong-puno talaga siya ng pagkaalipin. Mabilis na laminggalinga ang waitress at nagpaliwanag sa mahinang boses. "Sir, I'm really sorry. Actually, isang grupo ng mga Goguryeo ang dumating sa hotel 2 days ago. Lalo silang mabangis at gumamit pa ng mga dahas sa mga bisita ng Yangsha. Bawal man lang silang magstay sa hotel. Ang natakot si manager na may mangyari. Kaya ipinag-utos niya na ang mga domestic tourist ay hindi pinapayagang manatili sa hotel sa mga susunod na araw." Goguryons, malamig na ngumuso si Alex Dixon, ang hinahanap niya ay ang mga Goguryeo. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa home ground ni Yan Xia, ang mga Goguryeo na ito ay magiging mayabang. Sa sandaling ito, biglang umalingaw mula sa isang sulok ng hotel. Kasalukuyang sinusuntok at sinisipa ng ilang mabangis na lalaking nakasuot ng puting uniforme ang isang lalaki at isang babae. 2 nasa katanghaliang gulang na mga backpack na pasahero. Nabugbog ng husto ang lalaking turista kaya hindi na siya nakalaban, umiwas siya habang umaatungal sa galit. "Anong karapatan mo para hindi kami mabuhay? Ito si Yan Xia, kayong grupo ng mga Goguryeo ay sadyang hindi makatwiran." Bago pa man siya matapos magsalita, isang matipunong lalaki na may tato sa braso ang nagpakawala ng kakaibang sigaw. Tumalon siya sa ere at sinipa ang ulo ng lalaking turista. Inangat ng lalaking turista ang kanyang ulo at naputol ang kanyang nose bridge. Bumulwak ang dugo. Sa sobrang takot ng babaeng turista, umiyak siya at tumalon, sumisigaw, "Bakit mo siya sinaktan?" Naka-cross-arm ang matipunong lalaki na may matinik na buhok. Mayabang niyang sinulyapan ang mga ito at sinabi sa malupit na wika ng tag-init. "Ito ay isang outsource na hotel, kayong mga taga-Yan Xia ay mas mababa sa amin, hindi kayo mananatili sa amin, madudumihan ninyo ang hangin sa paligid namin."
Galit na galit ang babaeng turista kaya napasigaw siya, ito ang teritoryo ng Summer Country. Hahaha, ang isang grupo ng mga malalakas na lalaki ay agad na humawak ng tawa, ang kanilang mga ugali ay sobrang yabang. Kami ay mga dayuhan, ang aming katayuan dito ay mas mataas kaysa sayo. Ang mga Yanksha ay mabababang tao, anumang salita mula sa amin na mga dayuhan ay maaaring makapagpasamba sa amin ng mahabang panahon. Lumabas ka, bawal pumasok ang mga taga-Yanksha at mga aso. Umalingaw-ngaw sa lobby ng hotel ang mga mayayabang na sumpa ng mga taong ito. Sa lobby, marami rin ang mga dayuhan na blonde ang buhok at asul ang mata, hindi lang sila napigilan, kundi nanood din sila ng nakahalukip-kip, tiningnan pa nila ng masama ang dalawang turistang mainit ang tag-init. May mga dayuhan pa nga na natutuwa. Flaming Summer Pig, umalis ka na dito ngayon din. Niyakap ng babaeng turista ang kanyang asawa, na puno ng dugo ang mukha, at puno ng pighati at galit. Sarili niyang teritoryo ito, ngunit sa mismong lupain niya, ang grupong ito ng mga Gogurion ay talagang kumilos ng walang ingat, ganap na minamaliit sila. Ang mga security guard at staff ng hotel ay pawang mula sa Summer Dynasty, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng anuman, kaya lang nilang pigilan ang kanilang galit. Maging ang manager ay nagtago sa gilid, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Are you going to ignore the fact na binugbog ang mga kababayan mo?" Ang manager ay walang pagpipilian kundi ang kumagit ng bala at ngumiti ng paumanhin, "Sir, kami ay mga ordinaryong tao lamang, paano kami mangangahas na magmalasakit sa kanila?" Ang grupong ito ng mga Gogurion ay napakahusay, kahit ang mga security guard ay binugbog. Ngunit sila gusto pa rin naming maghanap ng internasyonal na opinyon ng publiko. Sa sandaling ito, hindi makatiis na tingnan sila ng mga security guard sa entrance, ngumiti sila ng nakakaloko at inanyayahan ang mga Gogurion na umalis. Kamot sila, biglang nagmura ang matipunong lalaki na may berdeng buhok at binato ng suntok ang security guard. Agad na napasigaw sa sakit ang security guard at nagluwa ng subaw ng dugo, gamit ang ngipin sa harap. Napasigaw siya sa sakit. Nagtawanan ang grupo ng mga Gogurion na parang mga unggoy. Tungkol naman sa lalaking may tato, lalo na siyang natuwa sa sarili. Winawagayway niya ang kanyang mga braso at ipinakita ang kanyang mga kalamnan sa karamihan, patuloy siyang sumisigaw, "Scrub! Scrub! 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 Scrub!" Nang marinig ang kanyang boses, lahat ng empleyado sa lobby ay nagpakita ng galit sa mga ekspresyon. Lumingon si Alex Dixon at nagtanong, ano ang sinabi niya? Malamig na sinabi ni Ding Yu, ang ibig niyang sabihin ay tinawag niyang paparazzi ang mga tao ng Yanxia. Tawa ng tawa ang malakas na lalaki na may piercing green na buhok, ang mga mababang karera na tulad ninyong lahat ay may sakit, kayo dapat ang aming mga baka at kabayo, magwala. Hindi kami aalis, ito ang aming teritoryo, napakatapang ng lalaking turista, kinagat niya ang ngipin at galit na sumigaw. Nililigawan mo si kamatayan, na ikayam ng matipunong lalaki ang kanyang mga kamao at humakbang papunta sa mga turista na may mabangis na ekspresyon. Sa sobrang takot ng babaeng turista ay namutla ang mukha, agad siyang humingi ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga dayuhan sa kanilang paligid ay tuwang-tuwa at nanunood ng palabas. Ang iba sa mga empleyado ng Summer ay nagalit ngunit walang lakas ng loob na sabihin ang anuman, natatakot silang masangkot sa gulo. Sakto namang naghagis ng suntok ang nakatato na lalaki, biglang may kamay na umabot sa tagiliran at madaling samalaw sa kanyang kamao. Natigilan ang matipunong lalaki, nang makita niya na ang nakatanggap ng kanyang kamao ay isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit. Agad siyang nagtanong, "Hapon?" "Hindi, galing ako sa Yanxia," malamig na sabi ni Alex Dixon, isa pang aso mula kay Yanxia. "Umalis ka dito," ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Nagkakamali ka ba? This is not your Korea, but the hot summer." Pagkasabi nito, malamig niyang binatukan ang grupo ng mga Gogurion, isang grupo ng mga tao na nagsisikap na samantalahin kami. Ngunit iniisip mo pa rin na maaari mong dominahin ang Great Summer Dynasty, mangarap ka. Kabanata 802 nang marinig ang mga salitang paparazzi na lumalabas sa kanyang bibig, lahat ng matangkad at matipunong lalaki sa paligid niya ay agad na nagalit, lahat sila ay umungal at humakbang pasulong. Sa sobrang takot ng mga staff ng hotel ay nagtago sila sa isang sulok,
Takot na takot ang manager kaya pawis na pawis. Medyo matapang ang binatang ito, naglakas loob siyang haminin ang grupong ito ng mabagsik at mabangis na Goguryeo. Ang grupong ito ng mga Goguryeo ay mula sa isang martial arts family, medyo marami pa raw silang napanalunan na grand prize sa international competition, ang kanilang mga kamao at sipa ay lubhang mabigat. Ang binatang ito ay walang alam sa kasalukuyang sitwasyon, kung padalos-dalos niyang i-provoke ang mga ito, siguradong bugbugin siya hanggang mamatay. Ang matipunong lalaki na may berdeng buhok ay biglang nagalit din, sa isang matinding dagandong, nagpadala siya ng flying kick papunta sa dibdib ni Alex Dixon. Biglang kumidlat si Alex Dixon at sinampal siya ng malakas. Bago pa man siya masipa ng matipunong lalaki, biglang uminag ang kanyang ulo, na para bang nataman siya ng malaking bakal na martilyo, agad na tumalikod ang kanyang ulo, at isang malaking dami ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Bagay ng aso, malamig ulit na sigaw ni Alex Dixon at muli siyang sinampal. Boom! Napalipad talaga ang matangkad at matipunong lalaking may berdeng buhok dahil sa sampal ni Alex Dixon, ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali, na tumatama sa salamin na dingding. Wala, agad na nabasag ang glass wall, ang matipunong lalaki ay lumipad palabas ng bulwagan at nahulog sa panlabas na pool sa labas ng bulwagan na parang kanyan. Ang maitim na berdeng tubig sa pool ay mabilis na nagsimulang bumula at kinulaya ng pula ng dugo. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin, kung tutuusin, wala pang 2 segundo ang inabot nito. Sa sandaling yon, agad na natigilan ang Goguryeo na sumisigaw at sumisigaw kanina. Ang bulwagan ay napakatahimik din, nakatitig ang lahat kay Alex Dixon na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakahiga ang manager sa likod ng desk sa front desk, halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Ang matangkad at matipunong lalaki na pinalipad niya ay isa sa pinakamagaling sa grupong ito ng mga tao, 2 beses na talaga siyang sinampal ni Alex Dixon sa ilalim ng pool, hindi alam kung siya ay buhay o patay na. Kung ikukumpara sa pagkagulat ng buong pulutong sa hotel, sina Ding Ching, Ang Shanming, at iba pa ay may kalmadong ekspresyon. Kailangan pa rin ng ganitong klase ng hamak na tao si Boss Dixon para personal na kumilos, para talagang gumamit ng kutsilyo ng butcher para pumatay ng manok. Makalipas ang ilang segundo, isang grupo ng matatangkad at malalakas na lalaki ang nanambalik sa kanilang katinuan at sumugod kay Alex Dixon na may galit sa mga dagandong. Nagkibit balikat si Alex Dixon at sinabi kay Ang Shanming, "Kaya mo bang bahala? Kuya Dixon, kaya kung mag-isa, pwede kang magpahinga sa likod." Magalang na sabi ni Ang Shanming. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga kasama, "Huwag mo akong awayin, hayaan mo ako mismo ang gagawa." Tuma-NGO si Alex Dixon at iniwan ang grupo ng mga malalawak na lalaki sa likuran niya. Naglakad siya pabalik nang hindi tumitingin sa kanila. Nagkatinginan ng mga tao sa hall, baliw ba si Alex Dixon, o tanga si Ang Shanming? Mayroong higit sa 20 tao sa magkasalungat na panig, at lahat sila ay mga master ng taekwondo mula sa mga pamilya ng martial arts ng Korea. Hinahamon ng napakaraming tao sa kanyang sarili, hindi ba yun ay panliligaw sa kamatayan? Maraming tao ang umiling, ito ay imposible lamang. Ngunit wala pang ilang minuto, muling na-refresh ang pananaw sa mundo ng karamihan. Ang Shanming ay parang tigre na pumapasok sa mga kaibigan ng mga tupa, ang kanyang mga pag-atake ay lubhang mabangis, tulad ng mga kahoy na pape, sa isang kisap mata, nabaligtad niya ang buong karamihan. Pagkalipas ng 5 minuto, mahigit kalahati ng 20 taekwondo masters ang nakahandusay sa lupa. Lahat sila ay nasugatan. 3 o 4 lang sa kanila ang nagtatago sa malayo, nanginginig sa takot. Si Ang Shanming naman ay hindi nasaktan, at parang hindi pa siya nakakapag-enjoy. Ang bulwagan ay ganap na tahimik, ang mga mata ng lahat ay natuon kay Ang Shanming sa gulat. Sino ba talaga ang taong ito, upang isipin na sa napakaikling panahon, maglalagay siya ng higit sa 20 eksperto sa lupa? Lumakad si Ang Shanming sa harap ni Alex Dixon at sinabing nakayuko, "Kuya Dixon, napahiya kita." Medyo mabagal nga ang oras, seryosong sabi ni Alex Dixon, "Akala ko dapat tapusin mo ito sa loob ng 3 minuto, kung kalbo ka, baka wala pang 2 minuto." "Kuya Dixon, kanina lang ako tumatamad, tiyak na magsasanay na ako ng mas masipag simula ngayon,
Mukhang nahihiya si Ang Shanming at mabilis na ibinaba ang ulo para aminin ang kanyang pagkakamali. Tuma-ngo si Alex Dixon at kumaway para umalis na siya. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, hindi alam ang mga tao sa bulwagan ang nagulat, maging ang mga mandirigmang Lily na nakahandusay sa lupa ay natulala. Ano ba naman, natambas silang 20 kabilang partido sa loob ng 5 minuto, ito ay sadyang lumalaban sa langit. Pero inisip talaga ni Alex Dixon na mabagal siya. Nakakabaliw talaga ito, sino ba talaga sila, masyado lang silang nakakatakot. Hindi nakaimik ang manager, tumingin siya kay Alex Dixon ng may paghanga at pananabik. Ito ay dapat na ilang nakatagong eksperto na pumunta dito upang itaguyod ang hustisya. Ang mga staff sa hotel, pati na rin ang ilan sa mga bisita mula sa Yanxia, ay walang katulad din na excited. Masyadong exciting ang eksenang ito. Ang grupong ito ng mga Goguryeo ay malupit sa hotel, na binubuli ang mga bisita ng Summer Country, matagal na silang nag-aapoy ng galit sa kanilang mga puso, ngunit natakot sila sa mga malalakas na suntok at sipa ng kalaban, kaya hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang galit. Ngayong kumilos na si Alex Dixon para turuan sila ng leksyon, talagang kasiya siya. Guwapo, anong WeChat number mo? Can I add one? Agad na kinuha ng ilang magagandang front desk ng hotel ang pagkakataon na tanungin si Alex Dixon para sa kanyang WeChat. Ang dalawang blonde-haired western sa gilid ay tuwang-tuwa ring sumigaw at sumugod para humingi ng WeChat. Ano ba, Summer Kung Fu, sobrang gwapo niya talaga. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng elevator na may tunog na ding. Dalawang hanay ng matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw, nakadamit tulad ng Uncle Bird, mabilis na tumakbo palabas ng elevator at pumila sa magkabilang gilid, pagkatapos, sabay-sabay silang yumuko sa 90 degree na anggulo. Isang payat at matangkad na lalaki na nakasuot ng suit, nakasuot ng isang pares ng gold-rimmed glasses, lumabas ng elevator na may masungit na mukha, sa likod niya ay may 3 katulong. Nang makita ang matangkad at payat na lalaking ito, biglang nagliwanag ang mga mata ng mga Korean warriors na paralisado sa lupa, at nagsimula silang magsisigawan. Nandito na si Vice Guild Leader Jean. Siguradong patay na ang batang ito. Vice Guild Leader, itinulak ng batang ito si Asheng sa bintana, nakakadiri talaga siya. Dapat nating talunin ang paparazzi na si Yanxia hanggang mamatay, ipaalam sa kanya kung gaano siya kalakas. Lumakad ang matangkad at payat na lalaki at tinitigan si Alex Dixon, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ngumuso siya at sinabing, Alex Dixon, hindi pa kasi kita hinahanap, hindi ko inaasahan na nagmamadali kang mamatay, nagkataon na tutuperan ko ang hiling mo. Ikaw si Jin Bodekson ang nakatatandang kapatid ni Kim Haonan, malamig na sabi ni Alex Dixon, bigla siyang nagkibit balikat at sinabing, kung hinahanap mo ako dahil gusto mong mag-higanti para sa iyong kapatid, ipinapayo ko sa iyo na maging mataktika, dahil mas mamamatay ka pa sa kapatid mo. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga nakapaligid na Korean warriors ay agad na umatungal sa galit, mabilis din siyang pinalibutan ng 2 hanay ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit na parang Uncle Bird, inilabas nila ang kanilang mga armas mula sa kanilang mga bulsa at itinutok ito kay Alex Dixon. Kasabay nito, ang mga tao sa likod ni Alex Dixon ay mabilis ding umusad para humarang sa harap ng mga Goguryeo. Ang 2 hanay ng mga lalaki at mga kabayo ay bumubuo ng hugis na pamaypay at nagharap sa isa't isa. Kung tungkol sa 12 ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit, lahat sila ay may hawak na armas sa kanilang mga kamay, na tumututok sa unahan. Don't tell me they are going to fight it out. Natakot ang manager kaya napaatras ulit siya. Naghiyawan din ang mga tao sa paligid nila at nagsitakas. Sa isang kisap mata, biglang nawala ng laman ang bulwagan na kanina pa masigla, nagtakbuhan lahat ng mga tao, iilan lang ang mga matatapang na naiwan sa sulok. Sa gitna ng bulwagan, 2 hanay ng mga tao ang nakatayo ng magkaharap, hindi gustong sumuko. Mayabang na sumulyap sa kanila si Jin Bolin at Nini Shan. Alex Dixon, masyado kayong confident, magkano sa tingin ninyo ang mananalo kung pumunta kayo dito ng walang kamay? Ngumiti si Alex Dixon, 1000%, dahil kahit ilang beses kang manalo, matatalo ka. Ngumuso din si Chin Lei at sinabing, yung may apelyidong Jin, masyado ka pang bata,
ang pakikipaglaban gamit ang iyong mga kamay ang pinakapangunahing entry-level na pagsasanay para sa ating Dragon Sky Group. Kabanata 803 pagkalabas pa lang ng salitang practice sa bibig niya ay bigla siyang gumalaw na parang kidlat, hinawakan niya ang palso ni Blackman at pinilipit ito. Naramdaman na lang ni Blackman na lumabo ang kanyang paningin, bago pa man siya makakita ng malinaw, ang sibat sa kanyang kamay ay agad na inagaw. Nang bumalik siya sa katinoan, nasa kamay na ni Chinley ang baril, ang itim ng uso ay nakatutok sa kanyang templo. Asiba, nagulat si Blackman, gulat na gulat siya na napawi ang dila, patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sino ang kabilang partido? Napakalakas niya na kahit ang pinakamalakas na upahang mamamatay tao sa ibayong dagat ay walang silbi sa harap niya. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Jin Bolin, naging matalas ang kanyang mga mata. Hinubad niya ang kanyang suit jacket na may masungit na mukha, ibinalik iyon, at binato ng suntok si Alex Dixon. Sumugod din ang Blackman na nasa likod niya. Sa isang kisap mata, nagsimulang makipaglaban ang mga tropa mula sa magkabilang panig, ang buong bulwagan ay naging isang eksena ng labanan, at ang mga putok ng baril ay narinig kung saan-saan. Nakipagpalitan din ng suntok si Alex Dixon kay Jin Bolin. Ang mga suntok ni Jin Bolin ay napakabangis, at ang kanyang panloob na lakas ay puno. Halata namang may cultivation base din siya. Kung saan man dumaan ang kanyang kamao na hangin, maging ang hangin ay naging napakainit. Boom, boom, habang umiiwas si Alex Dixon, dumapo ang kamao ni Jin Bolin sa marble table. Agad na nagkapira-piraso ang matigas na ibabaw ng mesa, ang ilang kaldero ng mga bulaklak sa mesa ay nasunog ng nakapapasong hangin ng kamao at agad na lanta. Ang kanyang pares ng kamao ay naging pula at mainit, na parang dalawang nakakapasong globe, halos masunog ng nakakapasong mainit na hanging kamao ang buhok ng mga tao sa paligid. Ang mga tao sa paligid ay tumakbo para sa kanilang buhay. Binali ni Chinley ang leeg ng isa sa mga tauhan ng Blackman, puno na rin siya ng pawis dahil sa inihaw ng hangin, hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Kaya niyang gawing init ang kanyang sarili na enerhiya, ang cultivation base na ito ni Jin Bolin ay hindi karaniwan. Tumalon si Jin Bolin pasulong, sunod-sunod na sinuntok si Alex Dixon, hindi siya binigyan ng oras para makahinga. Alex Dixon, pinilayan mo ang kapatid ko, ngayon, gagawin kitang abo sa ilalim ng maapoy kong kamao. Ang sumisipol na hangin ng kamao ay nagdala na ng mga sparks. Sa bawat suntok na ibinabato ni Jin Bodexon isang nagniningas na liwanag ang sumabog sa hangin, pinalibutan ng apoy si Alex Dixon mula sa lahat ng direksyon. Ang bulwagan ay tinangay ng heatwave, tumaas ang temperatura at naging furnace sa isang iglap. Ang mga halaman ay natuyo lahat at naging dilaw, maging ang mga gold pie sa tangke ng isda ay bumabalik-balik sa tiyan, nagsimulang kumulo ang tubig sa lawa, na naglalabas ng mga alon ng singaw. Ang mabilis na pagtaas ng temperatura ay matagal nang hindi nakayanan ng karamihan, at lahat sila ay tumakbo palabas. Ang isang dayuhan na may blonde na buhok at asul na mga mata ay walang oras upang makatakas, ang kanyang buhok at damit ay nasusunog, at siya ay agad na naging isang taong nasusunog, siya ay sumigaw at gumulong sa lupa, ang kanyang katawan ay nasunog at umuusok. Nasunog din ang ilan pang empleyado ng hotel hanggang sa napunit ang kanilang balat at laman at napasigaw sila sa sobrang takot. Ang lobby ng hotel ay agad na naging purgatorio. Ang mga taong pinalad na nakatakas ay labis na natakot. Nakakakilabot, sa ilang suntok lang, para masunog ang isang tao hanggang maging abo, anong nakakakilabot na pamamaraan ng kamao ito? Ang buong bulwagan ay naging alchemy furnace ni Old Lord Taishang. Kung isang ordinaryong tao ang mananatili doon, tiyak na iihaw sila hanggang mamatay. Sa hindi kalayuan, si Ding Qing, na nakikipaglaban sa Blackman, ay nagbago ng kanyang ekspresyon, pinalipad niya ang Blackman na may kasamang sampal, pagkatapos ay tumalon papunta kay Alex Dixon. Tulad ng isang di nakikitang apoy ay malapit nang bumangga kay Alex Dixon. Biglang iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Ang napakatinding alon ng init ay sinisipsip sa kanyang palad na parang mahabang dragon na humihigop ng tubig. Ang enerhiya ay natipon sa isang bowl ang apoy na kasing laki ng isang itlog. Sa isang iglap, biglang nawala ang temperatura sa buong bulwagan, parang isang palanggana ng tubig na yelo na binuhusan, agad itong bumalik sa lamig.
Si Alex Dixon naman ay parang matandang monghe sa pagmumuni-muni, dahan-daang itinaas ang bolang apoy sa kanyang kamay, at malamig na itinaas ang kanyang ulo. Paano naging ganito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jean Boleyn at naglabas pa siya ng ilang suntok. Gayunpaman, ang lahat ng nakakapasong kamao na ipinadala niya ay sinisipsip ng bolang apoy sa kamay ni Alex Dixon, na walang iniwan na bakas. Si Jean Boleyn ay namutla sa takot, at ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkabigla. Ang fiery feast na ipinagmamalaki niya ay ang sekreto ng Kim clan. Ito ay palaging ipinapasa lamang sa kanyang panganay na anak. Ang Kim family ay umasa din sa ganitong uri ng minanang sining ng kamao upang talunin ang ilang eksperto. Sa nakalipas na daang taon, ang Kim clan ay isang hindi matatalo na posisyon. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na hinigop ni Alex Dixon ang lahat ng kanyang kamao na hangin. Anong uri ng kakaibang pamamaraan ito? Nagulat si Jean Bodexon at saglit na blanko ang kanyang isip. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, bilang isang cultivator na malapit na sa huling yugto ng Golden Core. Isang mababang antas na cultivator tulad ni Jean Boleyn ay parang langgam sa kanyang mga mata. Gumamit man ng buong lakas si Jean Bodexon sa paningin niya, isa lang itong baby na naglalaro, ito ay hindi pagbanggit sa lahat. Pinitik ni Alex Dixon ang kanyang daliri at ang ping-pong fireball sa kanyang palad ay agad na lumipad papunta kay Jean Boleyn. Ang bola ng apoy ay parang bala habang ito ay tumama sa tiyan ni Jean Boleyn. Nanginig ang katawan ni Jean Bodexon at agad siyang na-freeze on the spot, na para bang itinuro ang kanyang acupuncture point. At ang sitwasyon ng labanan sa bulwagan ay unti-unting kinokontrol. Ang lupa ay nagkalat ng Black Man, at ang natitirang iilan ay may mga takot na ekspresyon sa kanilang mukha, at nakatayong hindi gumagalaw. Anong biro, not to mention top assassins like Ding Qing and Ang Shanming, even the ordinary members of the Dragon Sky Group brought by Qin Lei had abnormal combat strength. Ang kanilang mga kalaban ay karaniwang lahat ay mabangis at mabangis na tao. Ngayon, laro ng bata ang pakikitungo sa isang grupo ng mga thugs mula sa Kim clan. Sa katahimikan, napanatili ni Jean Boleyn ang kanyang posture at tumayo sa kanyang orihinal na posisyon na parang isang estatwa. Lumingon si Alex Dixon at sinabi sa flat tone. Tapos ng trabaho, tumingin si Qin Lei kay Jean Boleyn at mabilis na sinabi, "Panganay na kuya, paano ang brat na yon na may apelyidong Jean, gusto mo bang kunin siya?" Bago pa siya matapos, biglang, katawan ni Jean Boleyn, patay na siya. Nang makita nila ang kanyang kalagayan, sina Qin Lei, Ding Qing, at iba pa ay nakakaramdam ng lamig sa kanilang likuran. Nakakakilabot, buo pa rin ang panlabas na anyo ni Jean Boleyn. Gayunpaman, ang kanyang mga laman loob ay nasunog na sa uling. Hinigop ni Alex Dixon ang init ng kanyang fiery sun fist at pinalapot ito sa isang bolang apoy na tumama sa kanyang katawan. Ang malaking enerhiyang ito ay agad na ginawang uling ang kanyang mga laman loob. Natahimik ang buong eksena, maging si Qin Lei ay natakot at hindi makapagsalita. Ang natitirang Black Man ay labis na natakot, wala man lang siyang lakas na tumayo, napaluhod siya at nanginginig. Asiba, anong klaseng makapangyarihang tao ito? Napatulala ang manager na nakatakas sa labas. Sa buong buhay niya, sa mga pelikula lang siya nakakita ng mga ganitong eksena. Hindi niya akalain na magkakaroon talaga ng walang katulad na master na tulad ni Alex Dixon sa teritoryo ng Tag-Araw. Sa ilalim ng magalang na mga tingin ng lahat, tumalikod si Alex Dixon at naglakad palabas ng bulwagan, ang kanyang ekspresyon ay maluwag, na parang walang nangyari. Ang Kim clan ay ang sangay ng Korea ng Dark Group. Ngayon, una niyang hinahanap ang lugar ni Jean Boleyn at pinatay siya, isa rin itong babala sa Dark Group. Kung siya ay maglakas loob na salakayin siya, iisipin muna niya kung siya ay karapat-dapat o hindi. Pinigilan ni Qin Lei ang kanyang pagkabigla at tumawag ng pulis para linisin ang kalat. Ang pagsamba sa matandang senior brother sa kanyang puso ay tumaas ng isa pang antas. Hindi maarok ang lakas ni Alex Dixon. Hanggang ngayon, hindi pa niya nahawakan ang gilid. Hindi katakataka na binigyang halaga at paggalang ni Chief Long si Alex Dixon. Kabanata 804 Mabilis ding sumunod si Ding Qing. Nagulat siya pero gumaan din ang loob niya. Tila mas malakas si Alex Dixon kaysa dati, ang araw na iniligtas niya si Ding Yu at hinayaan ang magkapatid na magsama-sama ay hindi malayo.
Mabilis siyang naglakad ng ilang hakbang, binuksan ang pinto ng kotse, at niyaya si Alex Dixon na sumakay sa kotse. Inunat ni Alex Dixon ang katawan at walang kagalang-galang na pumasok sa sasakyan, nang hihinayang niyang naisip. Ang babaeng sekretarya niya ay mahaba at mananipis na binti, magandang mukha, at napaka-tactful nito, nakakalungkot na lagi siyang straight face, kung siya ay maaaring maging katulad ng kanyang nakitang kapatid na si Ding Yu, na magsusulyapan ng malalandi sa kanya, ito ay mas perpekto. Ang mga labi ng Kim clan na naiwan sa bulwagan ay kontrolado ng pulisya. Sa espesyal na pagkakakilanlan ni Chin Lei, ang mga pulis ay lalo na nag-ingat sa mga mamamatay tao na ito. Nagpadala sila ng malaking bilang ng mga pulis para arestuhin sila, maging ang hotel ay nasealed sa loob ng 2 araw, kaya mas madaling mag-imbestiga. Habang pabalik sa lungsod, umiidlip si Alex Dixon nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang may 4 o 5 missed calls, lahat sila ay mula kay Jiang Shuila. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi niya pinansin ang phone niya nang kaharap niya si Jin Bolin. Ano nga ba ang nangyari? Sabik na sabi niya. Agad siyang tumawag sa telepono, anong mali? Sa kabilang panig ng telepono, biglang tumunog ang nag-aalalang boses ni Jiang Shuila. Great, you finally answered the phone, pwede ka bang pumunta sa kumpanya ngayon? May nangyari na. Habang nagsasalita si Jiang Shuila, narinig na ni Alex Dixon ang isang malakas na ingay na nagmumula sa kabilang dulo ng telepono, may konting pasaway din na naghalo na parang ang daming tao. Agad niyang sinabi, darating ako kaagad. Pinaikot ni Ding Ching ang sasakyan at nagmaneho patungo sa joint ventures. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng joint ventures. Bumaba si Alex Dixon sa kotse at naglakad papasok sa kumpanya. Pagdating niya sa meeting room ng office building, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga reporter na nagkukumpulan sa loob, lahat sila ay nag-iingay. Si Jiang Shuila at ang ilan sa mga matataas na tao ng kumpanya ay napapaligiran ng isang grupo ng mga reporter, at sabik silang nagpapaliwanag. Hindi mabilang na itim na camera ang nakatutok sa kanila. Boss Jiang, ano sa tingin mo ang kaso ng paglabag sa health wine sa pagkakataong ito? Ayon sa kontrata, dapat bayaran ng iyong kumpanya ang kabilang partido ng 5 bilyong yuan, kailan mo balak bayaran ang perang ito? Ang iyong health wine ay pumirma na sa kontrata at naibenta ang patent sa Pamilya Bai, bakit gusto mo pa itong ipakilala at masira ang interes ng Pamilya Bai? Masyadong agresibo ang mga reporter kaya namula ang mukha ni Jiang Shuila, wala siyang choice kundi sumigaw. Lahat, huminahon, huwag manghula ng walang dahilan, ang kontratang ito ay isang bitag, kami ang mga patent ng health and drug alcohol. Nang matapos siyang magsalita, sumigaw ang isang babaeng reporter, Boss Jiang, nabalitaan ko na kasama mo si Alex Dixon, ang partner ng kumpanya, mayroon bang ganoon? Nang matapos siyang magtanong, nagkagulo ang eksena. Natigilan din si Jiang Shuila, at agad na namula ang buong mukha niya dahil sa kahihiyan. Nagkagulo ang mga tao, parang mga langaw na amoy dugo, lahat sila ay kumulo. Hindi ba si Alex Dixon ang patriarch ng National Clinic? Hindi ko akalain na magiging sanctimonious siyang tao. He actually dares to mess with women. TSK, nabalitaan ko na may asawa na si Alex Dixon, ang anak ng Jiang family talaga ang may bahay ng National Clinic, wala talaga akong ideya kung paano tinuruan ng Jiang family ang kanilang anak na sirain ang reputasyon ng kanilang sekta. Niloko ni Alex Dixon ang kontrata at naakit ang anak ng Jiang family, siya ay tunay na walang hiyang tao. Nang makita ang kaguluhan sa meeting room, sumiksik si Alex Dixon sa karamihan at pumasok. Alex, nandito ka na sa wakas. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Shuila na parabang nakakita siya ng straw na nagel iligtas buhay. Nagsisiksikan din ang mga reporter at nagtanong. Hindi kumibo si Alex Dixon, umakyat siya sa stage at ipinatong ang mga kamay sa mesa habang malamig na nagsasalita. Tungkol sa kontrata, bibigyan kita ng paliwanag bukas, huwag gumawa ng mga ligaw na hula at huwag magkalat ng tsismis, kung hindi, legal na pananagutan ko ito. Hindi inaasahan ng mga reporter sa ibaba ng entablado na sobrang yabang niya at agad na sumigaw. Alex Dixon, nabalitaan ko na hindi ka lang nagpakasal sa isang asawa, nakipagkontrata ka rin sa isang may bahay na tinatawag na Meng Nooran. Ngayon, mayroon ka pang relasyon sa anak ng Jiang family, totoo ba yun?
Ibinenta mo ang kontrata sa Bai family at sumali sa Jiang family para bumuo ng healthcare wine. Alam mo ba na ito ay isang scam sa negosyo? Ikaw pa rin ang chief ng National Clinic, niloloko mo ang mga babae at nagbebenta pa ng kontrata. Nang makita ang magulong eksena, agad na sumugod si Chin Lei kasama ang mga miyembro ng Dragon Sky Group para kontrolin ang eksena. Malakas na sumigaw ang isang grupo ng mga reporter, ngunit nakita nila ang isang grupo ng mga malalakas na lalaki na biglang sumugod ay agad silang natakot sa kanilang kahangahangang ugali. Pagkatapos ay hikayatin ng mga mamahayag, pinunasan ni Jiang Shuila ang kanyang mga templo at sinabing, "Ngayon, titipunin ko ang aking mga kliyente para sa isang pagpupulong at maghahanda para sa alak na pangkalusugan na maisapubliko." Hindi ko inaasahan ang isang grupo ng mga mamamahayag na papasok at pag-usapan ang kontrata. Alex, pinirmahan mo talaga ang kontrata sa Biomedical Company. Magbibigay ako ng sagot sa bagay na ito bukas, sabi ni Alex Dixon. Ang kontrata na pinag-uusapan ng mga mamamahayag ay marahil ang kontrata na ginamit ng kanyang biyenan na si Helena upang dayin ang kanyang asawa na pumunta sa hapunan ni Bai Yuanxi. Nang siya ay lasing, kinurot niya ang daliri ng asawa at pinindot ang kontrata. Ngayong naging lumpo na si Bai Yuanxi, malamang na ang Bai family ang nasa likod ng lahat ng ito. Tiningnan siya ni Jiang Shuila ng ilang segundo at sinabing, "Kahit ano pa ang sabihin ng mga reporter, maniniwala ako sa iyo." Tumango si Alex Dixon na may malamig na mukha. Masyadong mahaba ang mga kamay ng Bai family sa pagkakataong ito. Ang aral mula sa huling pagkakataon ay hindi sapat, parang kailangan niyang pumunta ng personal sa pamilya Bai at sabay-sabay na ayusin ang dating score sa kanila. Matapos itaboy ang mga reporter sa joint ventures, mabilis silang sumulpot sa meeting room ng isa pang gusali. Pumila ang mga reporter at tumanggap ng mga pulang pakete mula sa isang lalaking nakasot. Si Mark Lewis ay nagsuot ng salaming pang-araw at naupo sa gilid habang naka-cross legs, may nakakalokong ngiti sa mukha niya. Tumabi sa kanya si Baizon na may malamig na mukha at naka-sunglasses. Ngayon lang niya nakita ang magulong eksena ng joint venture sa pamamagitan ng monitoring device, nakaramdam siya ng sobrang saya sa kanyang puso. Ang grupong ito ng mga mamamahayag ay pawang mula sa second-rate at third-rate na media. Lahat sila ay tinanggap ng Mr. Lewis na ito upang lumikha ng opinyon ng publiko. Ginamit nila ang kontratang pinirmahan ni Helena para sampilan ng malakas si Alex Dixon, sinira ang kanyang reputasyon at nawalan siya ng reputasyon. Habang nagsasagawa ng client meeting ang joint ventures ngayon, hinimok nila ang mga reporter na ito na pumasok at guluhin ang venue at takutin ang mga customer. Tila naabot nila ang kanilang layunin. Sa kontrata, talagang pinindot ang fingerprints ng asawa ni na Helena at Alex Dixon. Kung hindi niya binayaran ang bill, mahihirapan siya sa kanyang asawa. Tingnan natin kung paano niya ito ipapaliwanag sa publiko bukas. Tinanong ni Baizon si Mark Lewis, "Mr. Lewis, ano ang dapat nating gawin bukas?" Malamig na bamantong hininga si Mark Lewis. "Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo sinasagot ang tawag ni Alex Dixon, maaari mong hawakan ang kontratang iyon sa iyong kamay. Kung hindi siya sumagot bukas, hindi lamang ang reputasyon ng buong Yan Capital ang masisira rin ang reputasyon ng joint ventures." Nasuhulan na niya ang mga reporter na ito at nagpatuloy sa paggulo bukas. Ang opinyon ng publiko ngayon ay nag-ferment na sa internet, ang hukbo ng tubig na sinuhulan niya ay lumikha ng maraming malilim na balita. Ngayon, ang mga tinig ng mga taong tumutulig sa kay Alex Dixon ay nasa lahat ng dako sa internet. Galit na galit ang isang grupo ng mga netizen. Tumawag pa sila sa pambansang ospital para magbitiw si Alex Dixon at isuko ang kanyang posisyon bilang direktor. "Great, kailangan nating patayin si Alex Dixon," kinagat ni Baizon ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang kanyang anak na si Bai Yuanxi ay naging lumpo na, kahit sunugin niya ang mga buto ng kanyang anak at ikalat ang kanyang mga abo, mahirap pa ring lutisin ang puot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Baizon, si Bai Oldmaster ang tumawag, malamig niyang utos, "Baizon, bumalik ka kaagad sa dating tirahan, may pag-uusapan tayo." Kabanata 805 Sinagot ni Baizon ang telepono at nabigla. Ito ang mga bagay na nakipagsabuatan siya kay Mr. Lewis sa likod ng matandang master. Sinabi ng matandang master na hindi siya pinapayagang salakayin si Alex Dixon sa ngayon.
Hindi kaya nalaman ng matandang master na kumuha siya ng isang assassin ng privado at nakipagtalo kay Alex Dixon kay Mr. Leways. Sa lumang tirahan ng Bai family, sa panloob na bulwagan ng likod bahay, si Bai Old Master ay nakaupo sa isang armchair na nakakunot ang noo, malalim ang iniisip. Ang kanyang panganay na anak, si Bai Yang, ay magalang na nakatayo sa tabi niya, napabuntong hininga siya, natatakot na maputol ang iniisip ng matandang master. Pagkaraan ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Bai Old Master at itinaas ang kanyang ulo. Bai Yang, naalala mo ba ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan noong nasa US International Waters ka? Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nanginginig ang katawan ni Bai Yang, mabilis niyang sinabi, "Old Master, I remember this clearly even in my death, how could I forget it?" Iyon ay noong ang Bai Family Pharmaceuticals ay nasa tuktok nito. Namuhunan sila ng 6 na bilyong yuan at nagtatag ng isang kumpanya ng parmasyutiko sa ibang bansa, naghahanda na pumasok sa internasyonal na merkado ng parmasyutiko. Sinundan niya ang Sea Crossing cargo ship at nagpadala ng batch ng medicinal raw materials na palihim na inaangkat mula sa ibang bansa. Ang batch ng mga hilaw na materyales na ito ay ipinagpalit mula sa isang grupo ng smuggler sa ibang bansa. Kung gagamitin sa mga parmasyutiko, magkakaroon ito ng pangmatagalan at talamak na pagbabalik-tanaw na epekto sa mga jin ng tao. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panggamot na ari-arian na nakakagambala sa mga jin ng tao ay unti-unting makikita kapag ang pasyente ay ang susunod na henerasyon. Dinala ni Bai Yang ang isang pangkat ng mga bodyguard ng Bai family at lihim na inihatid ang batch ng gamot na ito pabalik sa Yan Capital, hanggat ang batch na ito ng mga hilaw na materyales ay dinala pabalik sa pabrika ng gamot. Ang Bai family ay makakakuha ng tubo ng mahigit 100 beses. Kung paanong si Bai Yang ay puno ng kumpiyansa at ipinuslit ang gamot sa dagat, biglang, ang ibabaw ng dagat ay nasa isang marahas na bagyo, 4 na maliliit na speedboat ang lumabas sa kung saan at pinalibutan ang kargamento sa isang tatsulok. Naisip ni Bai Yang na nakatagpo siya ng mga pirata at agad na tinipon ang lahat ng mga mandaragat at bodyguard upang kunin ang kanilang mga sandata at simulan ang matinding labanan sa kanila. Pero may kakaibang nangyari, ang mga bala na kanilang pinaputok ay hinigop ng kakaibang puwersa at lumihis sa himpapawid. Diretso silang lumipad patungo sa isang lalaking nakatayo sa busog ng isang speedboat. Lahat ng bala ay tila nakaharang ng hindi nakikitang harang sa harapan niya. Napahinto silang lahat sa himpapawid. Sa ilalim ng gulat na tingin ng cargo marino, ang taong iyon ay madaling iwinagayway ang kanyang kamay, at lahat ng mga bala ay nahulog sa dagat. Sa kabilang banda ay mayroon lamang 10 tao. Sa tulong ng misteryosong taong ito, mabilis silang sumakay sa barko. Gayunpaman, ang 10 kakayahan ng Blackman na ito ay hindi maihahambing na mabangis. Sa isang kisap mata, nasakop nila ang higit sa 70 marino at bodyguard sa buong barko, na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa buong lupa. Ngunit ang mas kakaiba ay ang mga taong ito ay hindi naghanap ng kayamanan, ni nagnakaw ng mga kalakal, sinunog lamang nila ang mga hilaw na materyales ng smuggled na gamot na dinala sa barko sa lugar, at ang mga abo ay itinapon sa dagat ng mga taong ito, ganap na nawasak. Si Bai Yang ay nakatali at nakaluhod sa deck. Nanginginig siya sa buong akala niya dito na siya mamamatay. Desperado siyang humingi ng awa. Kinuha niya ang pamilya Bai at nangako ng 2 bilyong yuan ng ransom. Sa huli, kinuha pa niya ang token ng pamilya Bai at nakiusap sa kabilang partido na iligtas ang kanyang buhay. Sa wakas, nang itatapon na siya ni Blackman sa dagat, ang misteryosong lalaking nakatayo sa cruise ay bahagyang dumaong at inutusan ang mga taong ito na iligtas ang kanyang buhay. Ang grupong ito ng mga tao ay lubos na nagtiwala sa kanya at agad na umatras. Tumayo ang misteryosong lalaki sa kanyang harapan at inapakan ang kanyang ulo habang malamig na nagsasalita. Para sa kapakanan mo at sa akin, pareho tayong mula sa Yan Xia Dynasty, kaya't ililigtas ko ang buhay ng iyong aso. Gayunpaman, mula ngayon, ang Bai clan ay dapat umatras mula sa pharmaceutical market sa ibayong dagat, mga gamot na pumipinsala sa mga susunod na henerasyon ng Summer Flame. Isang kidlat ang tumama sa kalangitan sa gabi, na nagpapaliwanag sa kanyang pares ng malamig na mga mata sa likod ng maskara. Malamig, walang awa. Duguan, sa sobrang takot ni Bai Yang ay nanginig ang kanyang buong katawan at nagpatira pa siya. On the spot, nanumpa siyang papayag sa kanyang kahilingan. Sa oras na itinaas niya ang kanyang ulo habang nanginginig,
nawala na ang Blackman at ang misteryosong lalaki sa barko, na parang walang nangyari, tanging ang madugong eksena sa kubyerta ang nagpaalala sa kanya ng mga nangyari. Matapos bumalik si Bai Yang sa Yan Capital, 10 araw na siyang dumaranas ng malubhang karamdaman, noon lang siya naka-recover, nag-iwan ng sekwele at hindi nang ahas na sumakay muli sa barko. Napilitan din ng pamilya Bai na umatras sa merkado ng gamot sa ibang bansa at hindi na nang ahas na mag-angkat ng mga hilaw na materyales ng gamot. Ang nangyaring ito ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa pamilya Bai, ang 6 na bilyong pamumuhunan ay naubos na, at hindi sila makapag-import ng mga dayuhang materyales, na lubhang nasira ang kanilang sigla, nitong nakaraang 2 taon lang sila naka-recover. Para sa misteryosong taong ito, gumastos ng malaking pera ang matandang master ni Bai para imbestigahan siya, nag-hire pa nga siya ng international assassin, pero wala lang balita tungkol sa kanya. Nang maisip niya ang mga bagay na ito, nakaramdam pa rin ng lamig si Bai Yang sa kanyang gulugad at nagtanong sa takot. Dad, you are so careful with Alex Dixon, don't tell me sa tingin mo ay kamag-anak siya ng misteryosong taong yun noon pa. Mataimtim ang ekspresyon ng matandang master ni Bai. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagmumuni-muni, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi rin ako sigurado, it's just that Alex Dixon raised the secret base of my Bai family to the ground this time, masyadong malaki ang kaguluhan, kaya kailangan kong mag-ingat. Ngunit, siya ay isang manugang lamang ng Lewis family, at umaasa pa rin siya sa kapangyarihan ng Jiang family. Malamig na harem ni Bai Old Master, sa Jiang family, kung mayroon silang ganoong uri lamang ng kakayahan, matagal na nilang nalampasan ang Dixon family at naging numero 1 pamilya sa Yan Capital. Gayunpaman, upang sabihin na si Alex Dixon ay isang misteryosong tao, hindi ito kapani-paniwala. Paniwala kung mayroon siyang kakayahan kanina, paano siya napapagalitan ng kanyang biyenan ng ganoon? Totoo yan, tuma-NGO si Bai Yang at mapang-asar na sinabi, dati nakatira si Alex Dixon sa Lewis family of Jinling, mas masahol pa siya sa aso. Paanong ang ganitong duwag ay isang langit na lumalaban sa karagatan? Dapat ay ang Jiang family ang nasa likod ng mga banyagang kapangyarihan na kailangan nating imbestigahan ito ng mabuti. Tuma-NGO ang matandang master ni Bai at biglang sumigaw, bakit hindi pa bumabalik si Bai Zon? Akala ba niya hindi ko alam na ginawa niya ang mga bagay na yun sa likod ng mga eksena? Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumakbo ang mayordoma sa gulat. Old Master, may tao sa labas na humihiling ng audience. Sino ta? Isang malamig at malinaw na sigaw ang pumutok sa kalangitan sa gabi. Ako ito, kasunod ng boses na ito, dumidilim ang mukha ni Alex Dixon, at humakbang siya papunta sa pangunahing bulwagan ng Bai family. Lumabas siya sa joint ventures, at dumiretso sa lumang tirahan ng Bai family. Nagulat si White Old Master. Tumingin siya sa likod ni Alex Dixon at nakita niya ang mga bodyguard sa labas ng pinto ay natambo lahat sa lupa. Siya ay labis na galit sa kanyang puso. Alex Dixon, nakapasok ka sa Bai family natin sa gabi, at nagdala ka pa ng mga tao para saktan ang mga bodyguard natin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagkibit balikat si Alex Dixon at sinabing, wala akong ibang dinala, pumasok akong mag-isa. Nagulat si White Old Master at halos pigilan ang hininga. Nagulat din si Bai Yang sa kanyang mukha. Dapat malaman ng isang tao na ito ang panloob na tirahan ng Bai family, kung ang isa ay papasok mula sa labas, mayroong hindi bababa sa 20 o higit pang mga bodyguard na humaharang sa kanila. At kung mag-isa lang si Alex Dixon, pinatumba niya talaga lahat ng bodyguards na ito. Agad na umungol ng galit si Bai Yang, ibaba mo sila. Maghintay ka. Kinawayan ng matandang master ni Bai ang kanyang kamay para pigilan siya. Pagkatapos ay sinabi kay Alex Dixon sa malalim na boses, magsalita ka, ano ba talaga ang pinunta mo dito? Sinira mo ang base ng pamilya ko sa Bai at pilian ang apo ko, si Bai Yuanxi. Kung gusto mo pa rin akong pilitin, huwag mong sisihin ang pamilya Bai sa paggamit ng lahat ng lakas natin hawakan. Bai family, malamig na ngumiti si Alex Dixon at sinabi sa isang mapang-asar na tono, Bai family ay wala sa paningin ko. Alex Dixon, galit na umungal si Bai Yang, namumula ang kanyang mga mata. Ano ka ba? How dare you point fingers at the Bai family? My Bai family has deep roots in both our connections and power. Do you really think na kaya mong year-okan ang Bai family ko dahil lang sa Jiang family? Isang malamig na sulyap sa kanya ni Alex Dixon at sarkastikong sinabi,
So what if I step on your Bai family? It's not like I have never stepped on your head before. Pagkasabi noon, bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay at may ibinato sa harap ni Bai Old Master. Abangan, ang susunod na kabanata.